came straight from your house? Gulat na tanong ni Cassie kay Kelly nang dumating nito sa araw ng kasal ni Cindy at Patrick. Pinasadahan niya ng humahangang tingin ng Snow White inspired gown nito. Bakit hindi ka na lang nag-check-in sa hotel na malapit dito? Sagot naman ng mga ikakasalang accommodations. No need, I'm fine. Gaya ng sabi mo, nagdala ako ng maliit na suitcase para sa hotel tayo tutuloy after the reception, Sleeping Beauty. Lumuwang ang ngiti niya. Sa totoo lang hindi siya komportable sa suot na gown. Kung bakit naman kasi fairy tale inspired gown ang ipinatahi ni Cindy para sa buong entourage. Oh yes, Snow White. You look lovely in those colors. Actually, I feel like a mascot. Bakit nga ba Sleeping Beauty ang drama mo? Perhaps because I have a sleeping love life. She rolled her eyes. Pilit itinatago rito ang pait ng sinabi niya. In that case, dapat pala dalawang Sleeping Beauty rito. I don't think so. Tomorrow, one of the Sleeping Beauties will wake up. Makahulog ang sabi niya. Oh, that's intriguing. Sa tingin ko ay mukhang magkakatotoo ang sinabi mo. Nakatingin ito sa ibang direksyon. Sinundan niya ng tingin ng hinahayo ng mga mata nito. Nakita niya ang kausap ni Jack si Sandro. The two were wearing prince outfit with matching swords. Naglaho ang ngiti niya. I'm not talking about myself. Imposible ang iniisip mo. I'm talking about Snow White. Ngumiti uli siya ng mapanukso. Hindi ba si Snow White pagkatapos siyang halikan ng Prince Charming niya, ay nabuhay uli siya? I thought this is a wedding, not a fairy tale reading. Sarkastikong wika nito. Come to think of it, halos magkamukha ang istorya ni na Sleeping Beauty at Snow White. Ang kaibahan lang, natutulog lang si Sleeping Beauty, samantalang patay si Snow White habang hinihintay ang pagdating ng prinsipe niya. Ergo, mas tragic ang love life ni Snow White. At kung ihahambing sa realidad, wala nang pag-asa si Snow White dahil patay na siya. Hindi na pwedeng mabuhay pa. No, gusto niyang isatinig. Nagkakamali ito. Snow White's prince was not engaged while her prince was getting married to her boss. So Sleeping Beauty could just live forever until she died. Pero bakit hinalikan pa siya ni Jack ng gabing iyon? As if it could wake me up. Bakit kailangan pa nitong ipalasap sa kanya ang bagay na hindi na niya matitikman kahit kailan? Bakit ipinaparamdam nito sa kanya ang sakit ng katotohanan hindi na siya muling gigising pa? Noong isang araw ay nakita niya at si Andrea. They were laughing together while walking towards her office. Masaya ang mga ito at dapat ding maging masasaya para sa dalawang taong mahalaga sa kanya. Ngunit hindi niya magawa. Cassie, could you tell me more about this guy you still love so much? Naalala niyang tanong sa kanya ni Andrea. Minsang nagkukwentuhan sila. Wala nang silbing pag-usapan siya. Wala na siya. Why? Is he married? He's getting married. Hindi pa naman pala kasal eh. May chance ka pa. Napatitig siya rito. Ano kaya kung sabihin niyang si Jack ang lalaking iyon? Ngumiti siya ng mapait. Ayokong manira ng relasyon. Ayokong makasakit ng damdamin. Lalo pa at, never mind, may mahal na siyang iba. That is enough to make me shut up forever. Pinilit niyang magbiro. Paano kung mahal ka pa rin niya at ayaw talaga niyang maikasal sa iba kundi sa'yo lang? Imposible yun. Paano kung gano'n ang sabihin niya sa'yo? Tatanggapin mo ba siya? Oh my God, bakit dinadagdagan ito ang paghihirap niya? No. No? There would be a lot of issues I couldn't say. Kung ano ang mangyayari ngayon, iyon siguro ang nararapat na mangyari. At hahayaan mo na lang ang sarili mong malungkot habang buhay. If it's mean, it's mean. Then I'm not like you, Cassie. Hindi ko si hahayaang mapunta sa iba. I will fight for him. I can fight you, Andy. Maybe he's really destined to be yours. Higher, magkakasabay na sigaw ng mga tao sa pangunguna ng mga kaibigan ni Cassie. Halos hindi siya humihinga habang itinataas ni Jack ang garter sa isang tuhod niya. Nadarama niya ang init ng palad nito sa kanyang binti. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa binti niya. Nagpalinga-linga siya. Nag-aalala siya na biglang dumating si Andrea. Kanina habang naglalakad sila sa gitna ng aisle, ay tinanong siya ni Jack kung nasaan ang dalaga. Sinabi nito na may mahalaga raw lakad si Andrea. Surely kung naroon ito ay hindi maglalakas loob ang mga kaibigan nila. Na-set up sila. Napatingin uli siya kay Jack nang maramdaman niyang humaplos ang palad nito sa mga hita niya. The garter was going higher than the usual.
Patanin na rin ang kamay nito. Hinawakan niya ang kamay nito. Lalong lumakas ang hiyawan. Kiss! Kiss! And before she could protest, he gave her lips a quick pick. Pilit siyang ngumiti kahit ayaw niya sa nangyayari. It was not right. How could he take advantage of her for the second time? And he was getting married soon. Pagkatapos ng wedding reception ay umalis na ang mga bagong kasal para magtungo sa beach resort kung saan mag-honeymoon ang mga ito. Nang wala na ang mga ito, ay saka ginanap ang dance party. Nakapagpalit na siya ng damit. Mag-isa siyang nakaupo sa mesa. Iniwan siya ni Barbie nang magyayang sumayaw si Sandro. Napapangiti siya habang pinapanood na magkayakap na nagsasayaw ang mga ito. Hindi niya maiwasang maignit. Kung siyang tatanungin, mas gusto niyang matulog na lang sa hotel na tinutuluyan niya kaysa naroon siya kinaaawaan ng sarili. Napayuko siya. Can I dance with my princess? Nagangat siya ng ulo. Nasa harap niya ang kanyang prinsipe. No, he's Andy's prince. Ngumiti siya ng pilit. You can't. Kumunot ang noo nito. Why? Because your prince is not here. Andy's not here. Okay, can I dance with the sleeping beauty then? You can't. Why? Because she's about to sleep. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Excuse me, babalik na ako sa hotel. Hinawakan nito ang braso niya. I'll drive you then. Don't say, I can't because you can't stop me. Maautoridad na wika nito. Dinala siya nito sa sasakyan nito. Inalalayan pa siya nito sa pagsakay roon. Andy went back to state. That's why she's not here. Wika nito nang tinatahak na nila ang daan patungo sa hotel. Bakit siya pumunta roon? Hindi niya nasabi sa akin ang tungkol doon. Claiming a property. Fighting for it back dahil na-realize niyang gusto niyang maging masaya. Naguluhan at na-curious siya sa sinabi nito. Pero hindi siya nagtanong. Ano pa ba ang mahihiling ng fiancé nito? Andrea was beautiful, smart, rich and she had a man she loved. Napakaswerte nito. Inihatid siya ni Jack hanggang sa pinto ng suite nila ni Barbie. Magpapasalamat at magpapaalam na sana siya rito. Ngunit inimbita nito ang sarili sa loob. Tila bali walang umupo ito sa couch na dinampot ang remote control ng TV. Nilipat-lipat pa nito ang channel bago inilapad ang remote control. Jack, matutulog na ako. The night is young kasi. Ba't hindi natin i-celebrate ang pagpapakasal ng mga kaibigan natin? I just did it. Now I want to sleep. Pagod ako. You're living up to your wedding character kasi. Okay, have champagne with me before you doze up. Tumawag ito sa telepono at umorder ng champagne sa room service. Pinagbigyan niya ito. Maya-maya lang ay dumating na ang bellboy. Dala ang in-order nito at 2 wine glass. Binigyan ito ng tip ang bellboy. Pagkatapos ay nag-umpisa silang uminom. Cheers! Wikaan nito nang idikit ang baso nito sa baso niya. To Cindy and Patrick for their wedding, and to Barbie and Sandro, Kelly and Cliff, and to us. Titig na titig ito sa mga mata niya. He moved closer to you. To you and Andy. Wika niya sa pag-aakala ang nalalapit na kasal nito ang tinutukoy. No, the two of us, Cassie. He was staring at her intently. Nang bumaba ang mga labi nito, ang tingin nito ay naalarma siya. I'll just go to the kitchen. Kukuha ako ng makakain. Nagmamadali siyang tumayo. She'll excuse. Wala namang pagkain sa suit na iyon. She lost her wits pagdating kay Jack. Pagdating sa kondisina ay sinaid niya ang laman ng wine glass na hawak pa rin niya. Pagkatapos ay tinukod niya ang 2 kamay sa counter. What was that? Was he flirting with her? Of course, Jack Lee Ocampo. That is, he was a master of flirting. Pero ikakasal na ito. Hindi na ito dapat ginagawa ang ganun. O baka naman pinarurusahan siya nito. Napasinghap siya ng maramdaman ng presensya nito sa likuran niya at madama ang init ng hininga nito sa kanyang leg. And later his hand snaked to her belly. He was hugging her from behind. Cassie, he whispered. Jack, let me go. God, forgive her, but she wanted him this close. I can't. He kissed her bare shoulder. And I won't ever let you go again, Cassie. I need you in my life. Sa narinig ay tinanggal niya ang mga kamay nito sa kanyang tiyan at saka niya hinarap ito. Their bodies were close together. His one arm went around her. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Anong sinasabi mo? I need you. I need you close to me like this. I need your kiss. His mouth crushed hers in a hungry kiss which melted all her worries away. Tumugon siya sa mga halik nito. With him, she was senseless.
They kissed for minutes with her back flat on the refrigerator door before his mouth went down her neck and he unzipped her gown on her back. She moaned when she felt his hot mouth doing wonders on her body. She could only curse his hair and whisper his name. Then suddenly, in the middle of her bliss, a familiar face popped out. Andy. No, stop. Itinulak niya ito at inayos niya ang kanyang sarili. Nagtatakang tiningnan siya nito. His eyes were still burning with passion. I can't do this to Andrea. She trusts me. Naiiyak na sinabi niya. Lumarawan ang hinunakit sa mga mata nito. You know the word now, Cassie. Napamaang siya. Surely you know it by now. Dahil paano mo papapahalagahan ang isa lang salitang hindi mo alam. You hurt me much more than I can take, Cassie. Jack, tuluyan ang pumatak ang mga luha niya. Nawani niya napatunayan na nasasaktan pa rin ito nang dahil sa ginawa niya rito roon. I'm sorry. Hindi ko gustong saktan ka. Hindi iyon ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay ako sa iyo. Oh yes, sinabi mong hindi mo na akamahal. Napailing-iling siya. Hinaplos niya ang magkabilang pisngi nito. I love you, Jack, and I'm still loving you until now. Unti-unting lumiwanag ang mukha nito. Ah, baby, I love you too. He claimed her mouth once more. This time it was more demanding, more sinful, and she couldn't help but to respond to his burning kisses. Ngunit pilit pa rin niyang pinagana ang isip at muling nagtangkang kumawala rito. Kahit ayaw niyang maputo ng sandaling iyon, si Andrea, aniya nang sa wakas ay pakawalan siya nito. She would be happy for us. Trust me. Muli nitong inangkin ang kanyang mga labi. Trust me, she has trusted him before when they slept together in his room at napatunayan niya ang mapagkakatiwalaan ito. Now she was giving in to him not only because she trusted him, but more because she loved him.